Ayun, magandang gabi po sa atin lahat. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Maraming salamat sa ating worship team. Talaga namang sa kanilang pag-awit ay mararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. So tayo po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayun, magandang gabi po sa aming mga pastor, kay Pastora Saibel, na ngayon ko lang po nakita uli, si Pastora Wen, si Pastora Babes. Ayun, maraming po salamat. Ganun din po sa mga nasa online. Alam ko po na mas na-enjoy nyo po ngayon. Ayun, meron pong ditong gustong magpasalamat para magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. So, tatawagin ko po si Sister Ellie Bonus. Hello po. Papasalamat ako kay Lord kasi earlier this week, nagpa-start ng iodine diet ko kasi this month magpa-RAI na ako. And napapasalamat ako kay Lord kasi kala ko matagal pa kasi yung sinabi ni doktora yung mga dati pang patients na upran niya with the same thing sa akin. Matagal yung mga yung RAI schedule nila. Pero napapasalamat ako kay Lord kasi He gave me yung right timing and even though mahirap sa iodine diet, alam ko that I will be able to overcome it. Yun lang po. Ayun, napakabuti naman talaga ng Panginoon sa buhay nating kapatid na si Ellie dahil sa napakamurang edad pero dahil sa presensya ng Panginoon, napapaglabanan din niya kung ano man po yung trials na nangyari sa kanya. And then, magandang gabi din po kay Pastor Archie. So yun po, mayroon pong susunod na magpapasalamat sa ating Panginoon sa ginagawa sa kanya sa araw-araw, si Sister Alex Bonus. Pasalamat po. Palipat sana ako dyan. Pasalamat po ako kay Lord kasi nakita po namin yung average score sa mga ibang subject. And para may goal po ako magpunta sa isa pong academic awarding and nakita ko po na masyadong taas na po yung scores ko po na kahit tamad talaga ako. And napapasalamat po ako kay Lord kasi binigay niya po ako ng wisdom and tagal na ko na po na gusto mag-academic awardee and I thank God na at the right timing, I'm confident na kahit di ako pasa sa average, I thank God na I still got a chance to study and ayun lang po. Thank you. Ayun. Talagang nararamdaman ng bawat isa. Binibigyan ng bawat isa ng knowledge ni Lord, pati na rin ng wisdom sa ano man yung nais natin sa buhay. So, meron po tayong pangatlong magpapasalamat para sa ating Panginoon, si Ivan Arjeta. Yun nga po. Sobrang short lang po talaga ng ipagpapasalamat ko po kasi parang ano lang po kasi naging smooth lang po yung parang buong month ko po ngayon dahil po dun sa school din po naging smooth lang po na parang na-surprise din po ako dun sa nakuha ko pong grade kasi po parang parang hindi po ako nun dati kasi po parang yung dati po kasi basta makapagpasa lang po ako. Parang ganun lang po. Basta makapasa lang po. Eh,
ayos na po sa akin. Pero ngayon, parang sinusubukan ko na po magpasok po ng standards nga po. At yun nga po at natutuwa nga po ako na is yung average ko po is nakapasok pa po ako sa honors po. At surprise po talaga ako doon. Ah, Tapos yun nga po na nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil po patuloy po akong nag-improve po dun sa evangelism po at dahil po parang nakakapag-share na rin po ako ng buong ang sinner's prayer na po talaga yung parang inaano ko po at nagpapasalamat po ako sa pang-araw-araw po na blessing. Yun lang po. Ayun, nakakatuwa lang. Dahil sa mga murang edad nila, sila ay nagpapagamit sa Panginoon. Kaya ang grasya ay nararamdaman nila, yung pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. So yon, ako rin po ay nagpapasalamat sa buhay ni Brother Ariel kasi siya po ay 60 years old this day. Ayun, kumbaga po, tatlo na yung niya, citizenship, senior, una senior no? Talaga, no? Heaven citizenship at saka yung Filipino citizenship. So nagpapasalamat ako sa buhay ni Brother Ariel dahil sa edad of 60, binibigyan pa rin ng kalakasan ni Lord para yon provision sa family at para na rin kung ano man yung plans ni Lord after niya magre-retire na siya as a seaman. So I know na may plans naman si Lord na much better. Ayun, kumbaga parang nagpapasalamat din ako dahil may struggle ngayon dun sa barko, yung kanilang hotel director ay medyo medyo gustong maging parang ang pangit. So yon, parang gusto niya na maano siya dun sa barko, mabigyan ng praises ng mas nakakataas. So ang nahihirapan yung mga subordinates nila, yung mga nasa ilalim, dahil talagang nape-pressure sila dahil sa kagustuhan nga siguro na ipakita na siya ay okay. So pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi before, nung pag ganito yung sitwasyon, talagang magulo pati yung pamilya namin, kaming dalawa magulo. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, dahil nga kami ay nakakilala na, so yun, praise God, at hindi kami nag-aaway kahit na ando doon yung struggle dun sa barko. So yun, binigyan siya ng mahabang pasensya, binigyan siya ng wisdom kung paano niya mahahawakan yung sitwasyon kasi ang nakakaawa yung mga mas mabababang posisyon. So yun, although kahit na siya ay pagod, pero nakakaya pa naman sa grasya ng Panginoon. So yun, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. So yun, ngayon po ay meron po magbibigay sa atin na exhortation, si Brother Eli. Magandang gabi po sa lahat. Ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil sa kalakasan araw-araw, grasya at habag, provision, protection, lahat-lahat na po. Pagising po sa umaga, pag tayo'y malakas, isang malaking pasasalamat na po na nakakagalaw tayo. Dahil minsan po talaga, hindi pare-pareho ang gising natin, lalo na sa mga may edad na, katulad ko, may karamdaman. Minsan, ang pagising okay, pero ang paggalaw naman, kasi pag umatake yung mga outs natin dyan, pag nakakain ng mga bawal, talagang outs po talaga. Pero sa grasya ng Panginoon, pilit po tayong bumabangon para sa pamilya at sa ating Panginoon. So, ngayon, malaking pasalamat ko sa Panginoon dahil nahihirapan man sa grasya ng Panginoon, nakakayanan ang araw-araw. So, pupunta na po tayo sa ating exhortation. So, itong verse na to, gasgas na po sa atin sa Malakay 3:10 na maganda po yung nagiging translation dito, aking babasahin. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukin ninyo ako. Sabi ng Panginoon ng hukbo, dalhin ninyo ng buong
buo ang inyong mga ikapo sa budigan ng templo upang may pagkain ang aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalahan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Ayun po, totoo naman po talaga mga kapatid na tayo pong lahat ay sa bawat araw, may iba't iba po tayong mga pagpapalang natatanggap. Bagamat hindi man pare-pareho yung estado ng buhay natin, pero bawat araw, may natatanggap po tayo ng pagpapala. Alam mo mga kapatid, pag ang ating kalooban ay laging bukas sa pagtulong o sa pagbibigay, ang gaang po ng grasya at saka yung mga blessing na darating sa buhay natin. Pero pag nasubukan natin na parang tinitipid natin ang Diyos, tikom yung ating mga kamay sa pagtulong sa mga nangangailangan, nararamdaman din natin na ang grasya ay parang ang bigat pong dumating sa buhay natin. So, para po na hindi naman po mabigat yung ating matatanggap na blessing, magiging ugaliin po natin na magiging bukas ang ating mga kamay sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Kaya po, ang inanyahan ng bawat isa na magbigay po tayo sa Panginoon. Bawat isa na nandito, Ama, Lord, salamat din po sa mga naibigay nila, Lord. Nawa po ito ay magagamit namin, Lord, para sa pagpalago po na iyong templo. Na marami po, Lord, ng mga kaluluwa na maabot sa salaping ito, Lord. Lord, ito po aking pinapasalamatan. Sa iyo po, Lord, ang malakas ang papuri at pasalamat, Lord. Ibabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Yon, maraming salamat, Brother Eli, sa pagbibigay niyo sa amin ng encouragement para tumulong sa ating simbahan at para ibigay natin sa ating Panginoon. So yon, mga kapatid, alam ko po na ito po mabibigay sa atin ng word of encouragement para may matutunan tayo sa salita ng Panginoon. Ay excited na. Kahit na medyo kinakabahan, pero alam ko, ready na to. Tawagin po natin si Brother Edward Cabajo para po sa pagbibigay ng encouragement. Opo, medyo kinakabahan, pero ganun pa man, isa pong mapagpalang gabi sa bawat sa atin. Amen po ba? Mabuti po ang Diyos. Amen. Sobrang buti ng Panginoon, ano? Sa buong nakaraang araw, Monday, Tuesday, Wednesday, pero naandito pa rin tayo para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Parang ang ubo ko isang buwan na pero wala na siya. Okay? Ang tagal talaga nung ubo ko pag nawala. So ganun pa man, salamat sa Panginoon kasi patuloy ang kagalingan na binibigay ng Diyos. Isa pong magandang hapon sa ating pong mga nanonood dyan online. Ilan ba ito? 10 million ba? At sa lahat po ng mga pastors natin na naandito at higit sa lahat sa inyo pong lahat. Amen po. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon.
Yung meron pong mga Bible, makibuklat po tayo. Dito po eto po ginawa po ng media team to eh. Sabi ko ba, okay to ha? Nabawasan ng trabaho ko. Nag-message sa akin si Sister Madel, sabi daw sila ang gagawa. Sabi ko, okay naman no? Kasi ako pag nagawa ng PowerPoint talaga, ganun lang ilalagay ko. Kasi alam nyo naman, medyo busy. So basta mailagay ko na lang yon, okay na sa akin yon. So ngayon, malaking tulong sa akin to. Amen? So, makibuklat po tayo dito po sa Proverbs 21:2. Meron na po ba? Ayan. Habang inaayos talaga nila. Sabi po dyan, sabi po sa Proverbs 21:2, all deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs the heart. Ulitin ko po. All deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs the heart. Sa Tagalog po, sabi niya, bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mata, ngunit tinitimbang Panginoon ang mga puso. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord God, salamat Panginoon sa oras na to, Panginoon. Muli, na andito kami, Panginoon, upang magbigay ng aming papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin, O Diyos, ng mga salitang ito ay patuloy na mabuhay sa iyong mga puso, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu na patuloy na kumilos, patuloy na gumawa sa bawat sa amin. At Lord, patuloy mo kami pagpalain sa iyong pakikinig. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayun. Basahin po natin ulit. Sabi po dyan, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. All deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs the heart. Kalabitin natin yung katabi natin. Sabihin natin sa kanya, with full conviction, sabihin natin, all deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs the heart. Amen. With full conviction, sabi nga. Nowadays po, mga kapatid, in this generation, in this era, or in this era, sabi nga nila, this is the generation of people who pretend. Yes, lalakasan ko ang loob ko. This is the generation of people loves to pretend. Eto na yon. Sa totoo lang po, mga kapatid, maraming pwedeng mag-affirm sa sinabi kong ito. Kahit po yung ating mga social platform, yung ating mga Facebook, yung Instagram, yung TikTok natin, TikTok account natin, makikita natin dito. Amen? Etong generation, kapatid, we are easy to put on a smile kahit durog na ang puso mo. Madaling mag-selfie na parang lang nangyayari na akala natin okay lang sa kanya. Amen? Etong generation ko, mga kapatid, they have this, meron silang maskara. Meron silang maskara that anytime they put on, okay lang. Para saan? Para maitago ang totoong nararamdaman ng kanilang mga puso. Since pinag-uusapan natin ang puso sa buwan na to, sige, talakayin natin siya. Amen? Pero sabi dyan sa Kawikaan, all deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs the heart. When the Bible po, mga kapatid, when the Bible speaks about the heart, ito yung puso, ito yung organ na nagbibigay ng nutrient sa buong bahagi ng ating katawan. Nagsusupply ng oxygen. If I am not mistaken, yung aking science, nagdadala siya ng oxygen sa buong bahagi ng katawan natin. Nagre-regulate ng ating body temperature. Paraan daw po tayo buhay. So what's the purpose of the heart? Tayo mabuhay. Purpose of the heart. It gives us life.
na kapag dinukot, kapatid, yung puso mo sa oras na ito, mamamatay tayo. Amen po ba? And when the Bible speaks about the heart, hindi lang ito tumutukoy, kapatid, sa isang organ o yung tinatawag natin na physical heart natin. It is also repairing to the mind, it is also repairing to the will, and it's also repairing to the inner man. Ito yung tinatawag natin. Ito yung mind and will na tumutukoy natin. Where the place, it is the place where we make our decisions in life. Amen po ba? Na parang ganito, mga kapatid, para siyang ganito. All deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs your will. All deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs your mind. All deeds are right in the sight of the doer, but the Lord weighs your inner man. And when the Lord speaks about the heart, itong inner man natin, itong inner will natin, inner mind natin, everything we decide on, mga kapatid, hindi lang po ito nagmumula sa ating matalinong pag-iisip, sa ating bright ideas, kundi ito ay nanggagaling sa puso natin at kaloob-looban ng ating pagkatao. Amen po ba? Sa ating kaloob-looban, ito yung generation na sinasabi ko na ang tao madaling mag-decide sa panahong ito. Amen po ba? Sabi nga, minsan tinitingnan natin yung physical attribute ng isang tao. Dapat nagbi-bless sa'yo. Hello sa mga kabataan natin. Amen po ba? Kasi dapat respetuhin. Matanda kasi. Kapag bata, dapat nangungupo ka. Marunong kang gumamit ng po at opo kasi matanda ka. Minsan, sinusukat natin ang pagtingin natin sa isang tao base sa kung anong ipinapakita natin. Pero po sabi sa Proverbs, sabi ni King Solomon sa Proverbs 21:2, but the Lord weighs the heart. Susukatin ng Diyos, mga kapatid, ang puso natin. Kung anong ipinapakita mo, bahala tayo, bahala ang nakakakita nun. Pero katulad nga ng sinabi ni King Solomon, but the Lord weighs the heart. Amen po ba? We judge the person base doon sa ating nakikita. Mukhang matanda, hindi ba? Pag tinignan mo, matanda. 35 years old. 50. Sino pa mga 50s dito? Oh, pag tinignan natin, hindi ba? Mukha lang bata. Pero pag nagsalita, 78 years old ang boses. Amen? Pag tinignan mo, ang batang tingnan, pero pag nagsalita, ang tanda, ang lalim, ang daming idea. Amen po ba? Tinajudge natin nowadays, base doon sa ating nakikita, pero we don't see what's going on inside. Pero ano po sabi ni King Solomon? Balikan po natin. And the Lord weighs the heart. And the Lord weighs the heart. There's one story, mga kapatid, about in the Bible that measures the way of the heart. Kilala po natin si Samuel. Ano po? Si Samuel, si Prophet Samuel, kilala natin siya. Itinalaga niya si King Saul para maging hari. Pero ang sabi sa kanya, ito rin yung time na sinabi ng Panginoon kay Samuel na sabi niya, I rejected him. And sabi niya is, and my presence will not go before him. Sabi niya. Bakit po siya ni-reject ng Panginoon? Pinalitan? Because he disobeyed the Lord for what the Lord commanded him. Inutusan siya ng Panginoon. Pero hindi niya sinunod, kaya anong sabi po niya? I rejected him. And my presence will not go before him. Ang totoo po, mga kapatid, it was a very tough job for Prophet Samuel. Kakwento ko na lang po kasi medyo mahaba siya sa Samuel 15. Basahin nyo na lang po. Kasi po, etong si
etong si Prophet Samuel, siya ang kay King Saul. Disappointed siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi si King Saul, isang tingin pa lang pasado sa standard niya. Kumbaga, pasok sa banga, sabi nga. Amen? Pag tinignan mo si King Saul, ang tikas ng katawan. Ang ganda ng katawan, may abs pa siguro hanggang leeg. Amen? Ang ganda ng composition ng katawan. Maaring siya na isa sa pinakamatangkad na hari ng Israel. Sabi nga, he got what it takes. Sabi. But even though, mga kapatid, he got what it takes. Pero kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila, wala rin. Amen po ba? Amen? Kaya ano po ang utos ng Panginoon? Pumunta ka kay Jesse, makipag-session ka doon. Magkakaroon ng sacrificial, ia-anoint niya at ia-appoint niya ang bagong hari. Pagdating doon, nakita niya yung mga anak ni Jesse, pinapila niya at alam na natin ang kwento tungkol dyan. Pero wala doon si David. Yung ia-appoint at yung ia-anoint, wala. Absent siya doon. Sabi po sa 1 Samuel 16:6, sabi niya, when they arrived, ayan na po, kasunod na. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Ayan. Dito po, when they arrived, Samuel 16:6, when they arrived, Samuel took one look at Eliab. Sabi niya, ensure, this is the man that the Lord has chosen. Ito na raw yung pinili ng Panginoon. Sabi. Sa madaling sabi, isang tingin pa lang niya kay Eliab, ito yun, ang pinili ng Panginoon. Lagyan natin ng pangkabataan na style. Ito yun eh, ito yun. Ibibigay ko ang buong sweldo ko, sabi ni Soto, buong isang taon niyang sweldo. Ito na talaga yon. Or ibibigay ko ang buhay ko, ito na talaga ang magiging next na hari. Amen? Pero po ano ang sabi? Kasi nakita niya, forma pa lang ni Eliab, pasok na. Tikas pa lang ng katawan, tindig pa lang, siguro abs, nalampasan niya si Saul hanggang ulo yung abs niya. Kung mapapansin nyo, ay eto na talaga yon. But then, he was wrong. Even Samuel got it wrong. Even Jesse, the father of David, got it wrong. Amen? Wala doon. Pero kung alam niya na yun ang magiging susunod na king. Amen? Nagkamali sila. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit kailan, ang Diyos hindi nagkakamali sa bawat sa atin. Amen po ba? Si Samuel, isang tingin pa lang, nasabi niya na ito talaga yung pinili ng Diyos. Pero si Lord, hindi mabilis ang tingin ang ginagawa niya sa'yo. Hindi lang pang-isahang tingin dahil ang tingin ni Lord hindi katulad ng tingin ng tao. Sabi niya, katulad ng ating laging sinasabi, ay, etong girlfriend ko napakaganda. Ang gwapo, ang sexy, pero hintayin mo pag napangasawa mo na yan, you will find out more. Yung hindi makabasag, malalaman mo, basag-basag lahat yan pag nandoon na kayo sa iisang bahay. Amen po ba? Aalala po ba natin yung Katniel? Sino po fans ng Katniel dito? Si Catherine Bernardo? Ang sabi pa nga ni Daniel, nasayo na ang lahat. Ano pong nangyari? Kaya yung inaasahan natin, we got it wrong. Yung mga J din dito, inaabangan ng palabas. Ang pugi talaga ni James Reid. Ano pong nangyari? Pero yung inaasahan natin, hindi pala ganun yun. Amen po ba?
Maraming bagay, kahit sa mga course natin, iniisip natin, ay ito na talaga ang kukunin kong course. Nasa loob ako ng aircon. Paglabas ko, maputi na ako. Limpak-limpak na pera ang kikitain ko. Pupunta ako sa Australia, Singapore, Canada, saan pa bang bansa. Pero you've got it wrong. Kahit yung mga outfit natin na sinusuot natin, basta, bahala na. Basta trending ako kahit hindi bagay sa akin. Amen? God can see through you. Alam niyo po, this time, I pray to take off the mask na sinusuot natin. Amen? Pumupunta tayo pag Sunday. Anong purpose natin? Pumupunta tayo sa Sunday kasi gusto natin magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Makikita mo ang mga taong nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Kung ang pagpupuri mo lang, kapatid, ay ganyan-ganyan lang, makikita mo yung level kung nasaan ang pagpupuri mo talaga. Well, hindi natin hinuhusgahan, pero kung heart mo is overflowing, siguro katulad ni David, parang baliw kung magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Pumupunta tayo sa church, naliligo tayo, nagsusuot tayo ng magandang damit, kapatid. Naglalagay tayo ng makeup, kung ano pa man ang pwede nating ilagay. Pumupunta tayo, pero sana pag nandito tayo sa church, ang prayer natin, Lord, sana hindi lang surface ang makita mo sa akin, kundi yung beneath surface ang makita mo sa akin. Yung kaila-ilaliman nito. Eto yun. Hindi ba? Hindi lang sana, Lord, surface ang makita mo, kundi yung beneath na nasa ilalim ng puso kong ito. Dahil yun pinag-uusapan natin, sige. Amen po ba? Alam niyo po, yung free diving, pag nasa taas ka ng bangka, nakatungtong ka dyan, you will never appreciate kung ano yung nasa dagat. Ang makikita mo, kulay puti, kulay beige, gray ang kulay. Pero never mo itong ma-appreciate. Paano mo ito ma-appreciate? When you dive in deeper, you will appreciate, ma-appreciate mo yung ganda sa ilalim. Makikita mo yung corals na iba't iba ang kulay. Makikita mo yung mga fishes na naglalanguyan at kung ano pa. Meaning, you will appreciate if you dig deeper, mas makikilala mo, mas ma-appreciate mo ang mga bagay-bagay. At ganun ang ginagawa ng Diyos sa bawat sa atin. Lalo tayong lumalalim, lalo naiintindihan ang mga bagay-bagay. Kung ano yung nandito at laman ng ating puso. Amen po ba? Amen? Alam niyo po, ang ating pong Panginoon, hindi lang niya tayo iniisang tingin. Hindi lang tayo ginagawang mabilisang tingin, hindi katulad ni Samuel, ito na talaga ang magiging hari. Hindi ganun tumingin ang Panginoon. Hindi lang niya tinitingnan yung surface, pero ang beneath surface. Amen? And the Lord even see the darkest moment in your life. He can even see the darkest in your heart. Ng Diyos yun. Amen po ba? Amen? At ang lahat ng itinatago natin sa puso natin sa oras na to, hindi po tayo makakaligtas. Pero wag po tayo matakot. That's the beauty of our God Because we have this thinking, mga kapatid, naku, nakikita ng Lord ang karumihan ng puso ko. Nakikita ng Lord yung hinanakit, yung kasakiman ng puso ko, yung laman ng puso ko, nakikita ng Lord. That's the wonderful thing. Nakikita ng Lord ang laman ng puso natin. Amen? Kasi nga, hindi lang tayo tinitingnan ng Diyos ng mabilisang tingin, isahang tingin, kundi tinitingnan ka ng Diyos ng buong buo hanggang ilalim. Amen po ba? Ano po ang katibayan nito? Kasunod po, sabi sa Ephesians 1:4, sabi po dyan, ayan, for He chooses us in Christ before the foundation of the world,
that we should be holy and blameless before Him in love. Kaya hindi ako naniniwala, kapatid, na tayo ang unang nakatagpo sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang unang nakatagpo sa atin. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating inaalam na niya. Hindi pa man nilalatag ang pundasyon sa mundong ito, kapatid, pinili ka na. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka na niya. Wala tayong backsliding dito. Amen? Pinili na tayo ng Panginoon. Amen? Hindi ka man pinili ng gustong-gusto mong boyfriend or girlfriend, pinili ka ng Diyos. Hindi mo ka man pinili ng gusto mong mapangasawa dahil ito ang criteria na gusto mo, pero pinili ka ng Diyos. Sa lahat ng bagay, may dahilan ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, nasa sinapupunan pa lang tayo, hinuhulma na tayo ng Diyos. Po sabi sa John 3:16, sabi niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Hindi ba tayo natutuwa? Ganun kanya kamahal. Hindi lang niya mahal ang kasalanan mo, kapatid, pero mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yung mga sikreto nating kasalanan na ginagawa, that's pulling us down. Baka akala po natin, hindi nalalaman ni Lord yung kasalanan natin at yung mga sikreto nating kasalanan. Hinihila niyan tayo pababa. Inuubos niya yung apoy sa puso natin hanggang one day, wala ka nang nararamdaman, kapatid. Ang dami ng sikretong kasalanan. Hindi ko na po tatanungin because there are things that are not meant to be shared, pero kailangang ipadil natin sa Panginoon. O, alam ng Lord yun na, mga kabataan. Alam ng Lord ang lahat ng yan. Hindi tayo makakatakas, pero don't even think na alam ni Lord na ganyan, ganyan, ganyan. That's the beauty of our God. Hindi tayo niya palalampasin. Why? Ayaw niya tayong mapunta sa kalaban. Pag ikaw napunta sa Kanya, hindi ka lalabas na buo, wawasakin Kanya. Amen po ba? Kaya, habang tayo ay nag-grow, i-appreciate natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya alam nyo, 2 beses tayong naging sa Panginoon. Una, nung tayo ay nilikha niya. Pangalawa, nung niredeem niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan at kasalanan. Amen po ba? Sabi dyan sa 1 Samuel 6:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at the outside appearance, but the Lord looks at the heart. Hindi tinitingnan ng Lord kung gaano kaganda ang physical mo ngayon. Well and good, dahil 34, 26, 30 ka na all, di ba? Pero hindi yan tinitingnan ng Lord. Pero mag-exercise tayo para ma-maintain natin yan. Kailangan fit tayo. Mga kabataan, hindi binibilang ng Lord kung kailan o gaano kadami ang medalya mo sa school. Hindi binibilang ng Lord kung gaano karami ang bank account mo at kung ilan ang zeros meron ka. Dahil pagdating sa Lord, we are all equal footing. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa bawat sa atin. Ano po sabi? But the Lord weighs the heart. But the Lord weighs the heart. Kung ang tingin ng Diyos sa bawat sa atin ay laman ng ating puso, mga kapatid, dapat tinatransform natin ang puso natin. Sabi na yan ni Pastor Archie nakaraan. Transformation of the heart. Tinatransform natin ang puso natin dahil hindi porket makinis ang balat mo, ang puso malinis. Hindi porket mukha kang strong, hindi ka na magkakamali. Kailangan natin ng transformation of the heart. Ano po sabi? How to guide our heart? Number 1. Meron pa po tayong bibilis-bilisan ko na po kasi meron pa pala tayong Number 1, pay attention to your life.
Ano ba yung hinahayaan nating maglaro sa ating mga isipan? Ano yung mga negative thoughts, yung mga wrong things na nandyan sa mga isipan natin? Yan yung nagsishape sa atin. Ano po sabi sa Philippians 4:8? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, lovely, admirable, think about such things. Totoo to. At kahit kailan, hindi pa rin naluluma yung salita na narinig ko sa kabataang ito, kung saan ka bumababad, doon ka lumalasa. Never siyang naluma. Siya pa rin hanggang ngayon. Na kapag nagbabasa ka, nagbubulay-bulay ka, lagi kong sinasabi na ang daling mag-flow ng banal na espiritu sa ating buhay. Number 2 po. Matatapos na po tayo. Number 2, protect your influences. Yung mga kaibigan na kasama natin, kung saan mang ito, pag sinisira niya na yung ating belief, yung ating paniniwala, paalisin mo siya sa buhay mo. Sinisira niya yung belief mo, sinisira niya yung paniniwala mo, layuan mo siya. Hindi siya mabuti para sa iyo. Kailangan tayo mga Kristiyano, meron tayong discerning spirit. Hindi lang yung sinusuot natin ang pinipili natin, kundi yung taong kinakasama natin araw-araw. Good company, sabi nga. Yes. Kinokorap niya ang ating buong pagkatao. Hindi pa rin siya naluluma. Amen po ba? Hindi pa rin siya naluluma. In pa rin siya. Sabi po sa number 3, practice discipline and self-control. Po natin ito Pero pinapractice po ba natin? Or we just go on kung ano po ang pwede natin gawin. Yung ating behavior, yung ating actions. Kung nasaan man tayo, self-control. Gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga kabataan na nandito, kahit nasaan tayo, hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Therefore, kung hindi tayo makakapagtago sa Panginoon, bakit hindi natin i-open? Ang anak na nagsasabi sa magulang ng totoo, lalo nagiging closer sa isa't isa. Amen po ba? Dito po sa number 4, check your heart regularly. Kamusta na po ang ating mga puso? May pagkakataon po ba na tinatamad na tayong umaten? May pagkakataon po ba na parang ayaw ko na makita tong si kapatid? Minsan gigil na ako sa kanya. Diba? May pinagmumulan po ang lahat ng mga bagay-bagay. Pero gusto ko pong sabihin sa oras na to na it's okay to slow down. It's okay to stop for a while, but don't stop ng buhay mo. We stop, we slow down para magpahinga, para pag bumalik tayo, buong-buo ang ating puso. Amen? Ito lang naman talaga Ito lang naman. Ito lang. Hindi ito ang tinitingnan ng Lord. Wala ito. Nasa taas lang siya, pero ito pa rin ang tinitingnan ng Diyos out sa atin. Amen? Number 5, seek accountability. Humanap tayo ng mga grupo na makakatulong sa atin. Sa ating D-group, sa ating Bible study, okay? Kung alam natin, mga kapatid, na mahina minsan ang ating paninindigan, dapat tumahanap tayo ng mga kasama natin na tama ang ibinibigay sa atin. Huwag kang sumama doon sa mga kasama mo na yan. Wala. Sisirain ka niyan. Hindi natin maiiwasan ang mga tao sa paligid natin kasi kasama sila sa sirkulasyon ng buhay natin. Pumunta ka sa trabaho, nandoon sila. Pumunta ka sa school, nandoon sila. Sa paligid, nandoon sila. Minsan kung kailan ka nananalangin, doon ka ginigigil. Kung kailan ka nagko-control, doon ka iniinis. Hindi ba? Pero talagang ganun Talagang ganun yon. Ano sabi?
the enemy is ready to devour. Ready siya para sirain. Kasi alam niya, yung puso na meron ka ngayon, kapatid, pure. Amen? Pure. Walang perfect sa oras na ito. Pero, alam niyo kung bakit? Napakabuti ng Diyos sa atin. Tinitingnan niya tayo. Magandang-maganda ang puso natin sa oras na ito. Alam niyo kung bakit? Dahil kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, wala nang iba kundi siya lang. Pwede po ba natin siyang palakpakan? At bilang pangwakas ko po, ayan, tapos na. Yung pang hinihintay niyo, di ba po ba? Kilala niyo po si David. One day, isang araw si David pumunta sa kanyang veranda. Namamahinga. Nakita niya sino yung napakaganda? Hindi po yung katabi niyo. Nakita niya si Bathsheba. Naliligo. Ang ganda-ganda ni Bathsheba. Pinakuha niya si Bathsheba ngayon. Pagkatapos, alam natin nung kwento, naging deceitful siya sa Panginoon, naging makasalanan siya sa Panginoon, hanggang dumating sa point na nabuntis niya si Bathsheba. Ang kasalanan, nagsasanga-sanga ng kasalanan. Baka akala natin, sasabihin natin na, okay lang tong ginawa ko. Okay lang to, mamaya, babantayan ko. Hindi po. Pag nagsimula ka na, itutuloy-tuloy mo na yan. Congratulations. Pagkatapos noon, ano pong nangyari? Sino pong asawa ni Bathsheba? Yun. Pagkatapos, pinaka-ending na lang po, no? Inilagay niya sa pinakaunang unang rank para Para mamatay. Can you imagine? Ganon ang naging kasalanan niya. Ganon ang naging takbo ng kwento. Pero sabi nga doon sa Psalm 51:10, sabi niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Kanta kaya lang hindi ko alam kung paano kantahin, Jamie. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within. Pwede po ba natin kantahin? 1, 2, 3. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. One more time. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yan yung prayer niya. Amen? Yung prayer niya na, Lord, create in me a pure heart, O God. Parang yung pure heart na sinasabi niya during the creation, nung create ang tao, ng unang tao. Amen? Sa oras na to, alam ko po mga kapatid na tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Amen po ba? May kanya-kanya tayong laban, may kanya-kanya dapat na talunin at dapat na tapusin. Pero katulad ng panalangin ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen? Create in me a clean heart, O God. Hindi po tayo makakatakas sa Panginoon. Pero bakit natin kailangan tumakas sa isang Diyos na laging nakaantabay para sa atin? Amen? Bakit natin kailangan tumakas sa isang Diyos na alam nating nandyan lang siya at handa kang hawakan sa panahon na talong-talo ka na? Minsan, huwag nating iisipin na nakikita ng Diyos. Gusto nating itago ang puso natin sa Panginoon, pero alam natin na hindi naman tayo makakapagtago. So therefore, kung hindi tayo makakapagtago, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Alam natin na siya lang ang susi at solusyon ng lahat ng ito. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan si Lord?
Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord God, You are so good, Panginoon. You are so good. You are so Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya, Panginoon. Hindi kami malakas at hindi kami makapagmamalaki sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, na patuloy at patuloy, Panginoon, pinahihiram mo, Panginoon. Huwag mo kami bibitawan, O Diyos, sa panahon na kami ay mahinang-mahina, Panginoon. Patuloy mo kami samahan, O Diyos, at patuloy mo kami ingatan, Panginoon, sa lahat ng mga laban na ayong buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay napakabuti, Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat isa ay mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na nakakaranas na mapagsubok, Panginoon. Patuloy ikaw, Diyos, ang pumagitna, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ayun, maraming salamat, Brother Edward. Maraming salamat sa ating Panginoon sa buhay ni Brother Edward sa pagbibigay sa atin ng word of encouragement, no? Totoo naman yung maraming mukhang mundo, di ba? Kaya guard our heart dahil iyan ang nakikita ni Lord. Kung ano man ang ginagawa natin, kahit saan man tayo pumunta o kung ano man yung iniisip natin. Balik tayo mga kapatid, kung paano ginawa ng Panginoon ang mundo, kung gaano niya tayo kamahal. So muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. So yon, magkakaroon lang po ng kaunting announcement. Magkakaroon po tayo ng profound prayer. Tansa po ang naka-assign ngayong 8 a.m. By Zoom po ito. This coming Saturday po, magkakaroon tayo ng prayer and fasting. 9 a.m. to 12 noon. Dito po sa church, sana po ang lahat ay maka-attend. And magkakaroon po tayo ng cleaning and baklas sa Starfish. Sunday po ito. At inaano po ang lahat na makapunta rin po at magkakaroon po tayo ng potluck. So tayo po ay tumayo. Bibigyan po tayo ng final benediction ni Pastor Archie. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa inyo pong salita, sa patuloy na reminder po sa amin as you search our heart, Panginoon. Lord, humingi kami ng kapatawaran at patuloy na nangangailangan ng inyo pong gabay, ng inyo pong pangunguna sa aming buhay, tulad ng aming napakinggan. Panginoon, create in us a pure heart. Patuloy, Lord God, ng inyo pong Santong Espiritu ay patuloy na bumalot po sa amin sa gabing ito. Taas po natin ang ating kamay. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and grant us peace. Sumaatin ang Espiritu ng Panginoon, ang Kanya pong pagpapala, ang Kanya pangunguna. Pagpalain tayo ng Panginoon sa mga oras na ito hanggang sa bukas at sa habang panahon. Purihin ka, Panginoon, sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless po.